Ako po si Teresita Umali. 53 years old na po. Kasi 1980s pa ako nagtitindi. Wala na akong pahingi. Normal na sa lugar ni Aling Teresita ang ganitong eksena. Sa kanilang maliit na tahanan, nakatira ang kanyang mga anak at mga apo. Hanggang ngayon, sa kanya sila umaasa sa pang-araw-araw na gastusin dahil walang permanente at disenteng trabaho ang ilan sa kanyang mga anak. Marami sa kanilang lugar ang namumuhay sa ganitong sistema. Ilan sa kanila ay umaasa na lamang sa pagja-junk shop at pagtitinda. Nasabi ko, itong taon na to, siguro naman baka may magbago. Sabi ko ganon. Sana maswertihin na tayo, malay mo. Sabi ko ganon. Oh, yan nangangarap ka lang. Hanggang pangarap lang. Kagaya ni Aling Teresita, marami rin sa ating mga kababayan ang umaasa sa magandang buhay ngayong taon. Sana umanad pa po yung Pilipinas. Good economy for our country. More blessing, syempre. Trabaho for a good president to come out of this year. I expect a lot of changes considering na magkakaroon na ng elections. Tapos yon, I expect na sana naman yung mga Filipino people i-consider talaga nila yung right choices other than their emotions. Change. Hindi lang naman siguro yung mga taong nasa posisyon pag napalitan yung gagawa nun. Siguro tayong lahat din. Ayon kay Professor Richard Haydarian, magandang simulain ang pagiging stable ng ating ekonomiya at nakasalalay ang mga susunod na hakbang sa mananalo ngayong eleksyon. Hindi tayo nagkakaroon ng inclusive growth, pero at least stable yung economy natin. So yung quality at distribution ng growth ay yung next stage of ating contest. Unfortunately, pagdating sa mga major shift in the economies, may time lag yan. Tatagal bago talaga magkakaroon ng trickle down. Yan ang isa sa pinakamalaking problema sa isang kapitalismo, no? At yan ang nakasalalay ito sa susunod na administrasyon. Tinalakay din ni Haydarian ang ilan pang mga suliraning haharapin ng bansa at ng susunod na liderato ngayong 2016. Gaya na lamang sa isyu ng kahirapan. Then sa poverty unemployment, stagnant lang. Hindi siya lalala pero stagnant lang. Pagbaba ng income tax. Pinapakita niya yung middle class. Overtax talaga dito sa Pilipinas. Ang tax. So sa tingin ko, dapat magkaroon ng adjustment dun sa tax sa middle class. Kasi yung middle class mo, yun ang pinaka-hopeful class mo. Yun ang produktibo, yun ang gusto mag-consume, at yun ang gusto mag-invest sa sarili niya. Traffic. Lalala. Yung infrastructure natin, hindi niya ma-accommodate yung pagtaas ng numero ng kotse. Sa issue sa agawan ng teritoryo at ang arbitration case ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. 50-50 ako dyan if it will be effective enough to push back against China. Matigas talaga ang ulo ng China. Ayaw nila bumawi. Sa tingin talaga nila, sila may upper hand. Sa seguridad ng bansa laban sa terorismo at sa issue ng Bangsamoro Basic Law. Maraming embassies ng US dito, embassies ng Israel. Maraming target dito sa Pilipinas. So unfortunately, isa tayong posibleng target ng ISIS down the road. Dahil doon, para sa akin, napakamahalaga na we get the BBL right. Hindi ko sinasabi na dapat walang amendments. Ngayong taong 2016, marami mang suliranin na haharapin, mahalagang kilatisin at suriing mabuti ang ibobotong susunod na lider ng bansa. Sa dulo, ang pinakamahalaga dito ay hindi yung sino yung paborito mong kandidato. And kung maganda ang pagka-undertake ng ating next elections, di maganda rin ito para sa trajectory ng ating gobyerno.